Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon mga ka-airsoft, magkakasama na naman tayo sa isang review and unbox. Late night review and unbox during office hour, during rush hour, during uwian ng ating mga ka-airsoft from different town, cities, province. Hello po sa inyo, no? Alam ko sa kasalukuyan ay dumaranas ng matinding traffic ang ating mga ka-airsoft pauwi. Pauwi sa kanilang mga tahanan, no? Yung mga ka-airsoft natin na galing sa trabaho, nagtrabaho maghapon. Okay, no? Kaya ngayon mga ka-airsoft, magsama-sama po tayo. Sabayan nyo ako, samahan nyo ako sa ating review and unbox ngayong araw na to, no? Ito yung mga unit ng ating mga ka-airsoft. Shout out Dexter Ong Kamonayan. Okay, Ladgaron, Purok 3, Ladgaron, Claver, Surigao del Norte. Okay. Yung ating ka-airsoft, no, talagang ano to itong tao na to, John Wick lover. Talagang ang gusto niya, John Wick, no? Gusto niya is the John Wick Pit Viper. Pero yun nga, syempre, as advice, pinakilala natin sa kanya yung John Wick Pit Viper. Pero later on, all of a sudden, bigla siya nagkaroon ng twist. Nag-iba siya. Nag-John Wick Combat Master na siya. Bakit? Ano ba yung meron si John Wick Pit Viper versus the John Wick Combat Master na hawak natin? Okay. Ang John Wick Pit Viper, mga ka-airsoft, normally talaga, no, ang John Wick Pit Viper is, ano siya, masasabi natin na okay naman siya, maganda siya, especially yung John Wick Pit Viper na kinikater natin, ha. It's just that yung John Wick Pit Viper is hindi siya design para gamitan mo ng iba't ibang gas. Okay? Hindi siya design para gamitan mo ng 12 kg ng 14 kg. Mas maganda kay John Wick Pit Viper kung gagamitan mo siya ng 12 kg lang. Okay? Yung nilaunch kasi natin na John Wick Combat Master is capable ng 3 types of gas. Capable siya ng 12 kg, which is papakita ko sa inyo para may idea kayo, no? Okay. Capable siya ng 12 kg, capable siya ng 14 kg, at saka capable siya ng CO2. This is the CO2, okay? Itong unit na to is para ito is para sa lahat ng gas na to. No? Premium unit kasi. Kung mapapansin nyo, yung mga nilo-launch natin is yung mga premium unit. Yung magagamit nyo lahat to. Okay? Pag ang unit ninyo is hindi mga ganito, so wag nyo gagamitan ng mga ganitong gas. Dito lang kayo sa number 12. Okay? Kasi hindi siya fully compatible. Pag gumamit kayo ng hindi compatible na gas doon sa unit ninyo, ang tendency, masisira yung unit ninyo. Pinapabilis ninyo yung wear and tear ng unit ninyo. Okay? Kaya maniwala kayo sa akin mga ka-airsoft, kasi hindi ko kayo ipapahamak pag sinabi kong wag niyong gagamitan ng ibang gas. Wag niyo pong gagamitan. Pakiusap lang, kasi unang-una sayang yung unit. Pangalawa, ihanda nyo yung bulsa ninyo. Talagang mauubos kayo, mapapagastos kayo. Okay? So, ngayon mga airsoft, let's begin the daily review and unbox, no? Dexter Ong Kamonayan of Claver, Surigao del Norte. Yung unit niya is the John Wick. Okay, then Lawrence Domingo of Cambinocot, Cebu City. Okay, Sir Lawrence, ito, napakaliit, napakaganda, napakatikas. Kahit maliit siya, capable siya ng mga lahat ng types of gas. Okay? Then, last but not the least, for the main event, kay Sir Alfred La Rosa of Bago City, Negros Occidental. Okay. The M4 A1 carbine, napakaganda, napakalupit, customized color, multi-camouflage ang color niya, no?
Hindi to paano ba sabihin nito? Hindi to yung ordinaryo na color na nakikita nyo ng pistol. This is M4 A1 Quadrille CQB. Yan, napakaganda, napakalupit. Ito yung ide-demo and test fire natin, okay? Before we start, pwede ba nating sagutin tong ilang katanungan dito, okay? Big Man, meron bang inilabas na pistol na electric? Okay. Yes, mga ka-airsoft, no? Meron talagang nilabas na pistol na electric. It's just that, dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, hindi siya naging click. Hindi siya naging effective kasi ang primarily ang hinahanap ng mga Pilipino is yung recoil. Gusto ng mga Pilipino yung humahampas, humahataw, no? Kaya hindi naging effective yung mga unit na electric na pistol dito sa Pilipinas, no? Pero meron pong nilabas niyan, okay? Big Man, which is more effective, yung pistol or rifle? Okay, lagi ko sinasabi mga airsoft, effective is more effective yung unit na nababagay doon sa paggagamitan nyo. For example, nag-rifle ka. Maglalaro ka sa mga forest, sa mga jungle. Huwag ka magra-rifle ng hindi nagka-camouflage doon sa kulay nila, di ba? Ano ba yung mga unit na nagka-camouflage doon sa kulay nila? Mostly black. Pag nasa forest ka, mostly black. Huwag kang gagamit ng tan kasi kitang-kita ka. Mostly black or the camouflage color like this, di ba? Pero pag mga tan, kitang-kita. Sorry, baliktad pala ako, no? So, kung naglalaro ka sa mga forest, dry land, let's say, mapupunong lugar, sorry, no? Gumamit ka ng tan color. Kasi, mas nagka-camouflage yung tan color doon sa terrain. Okay? Then, pag naglalaro ka naman sa mga greeny area like rice field, huwag kang gagamit ng black. Kasi yung black, kitang-kita kagad yun, no? Kitang-kita kagad yun. So, gamit ka ng mga multi-camouflage na ganito, di ba? Okay. Halimbawa naman, naglalaro ka, let's say, sa mga building. Sa mga abandoned hospital, abandoned building. So, huwag kang gagamit ng multi-cam or tan color. Gamit ka black kasi nagka-camouflage yung color black doon sa terrain na pinaglalaroan mo. Ayun, gano'n, di ba? Tapos to, halimbawa naglalaro ka mga airsoft, no? Naglalaro kayo sa mga abandoned building, pumapasok kayo sa mga pinto, pumapasok kayo sa mga manhole, pumapasok kayo sa mga tosang, sa mga butas. Huwag kang gagamit ng mga long assault rifle, di ba? Ang pinaka-effective dyan is CQB rifle or the micro CQB. O yun ang mga effective dyan, no? Pag gumamit ka ng mga DMR sa mga ganyan lugar, make sure na naka-designate ka lang sa isang area. Hindi ka susugod. Kasi pag susugod ka, ipansusugod mo yung DMR, ang DMR is nasa 4 feet, nasa 3 feet. Ang haba ng bit-bit mo, di ba? So, ang tendency, mahihirapan ka. Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga airsoft, yung unit is walang the best na unit eh. Ang bawat unit, ibinabagay doon sa senaryo na paglalaroan mo. Okay? So, okay, basa tayo muna, no? Gandang gabi, Boss Big Man, sabi ni Darwin Reyes. Hello, sir, magandang gabi po. Redimar de los Santos, hello po. Okay, sabi niya. Si Cas Agbay Rama, good evening, Boss Big Man. Okay, no? Share dan, sabi ni Redimar. Mga karsop, share nyo po yung ating live video para po dumami tayo sa ating community. Okay, so let's begin. Unahin natin yung pinaka mababa. Okay, low price. Low unit ni Sir Lawrence Domingo of Binocod, Cebu City. This is the, sabi natin, the budget meal na hindi mo pagsisisihan. Ito yung pinakamura na budget meal na talagang papalag, no? Meron pa mga mas budget meal dito, mas mababa pa. Kaya lang, iba kasi yung performance nitong unit na to. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, itong unit na to, karga niya yung 5 matitinding upgrade na pwede mong ibigay sa isang airsoft pistol mo. Okay?
Ano yung karga niyang upgrade? Mga airsoft number 1, naka-fixed outer barrel. Mapapansin nyo yan, hindi kumakalog, wala siyang play. Okay? Number 2, naka-hop-up rubber na. Okay? Ang hop-up rubber is responsible sa pag-hold ng bibis para hindi siya susuka, at saka is responsible din siya doon sa pagpektos ng bala mo habang lumilipad. So, mas maganda ang pektos, mas diretso, at mas malayo yung mararating. Okay? Number 3, naka-hammer protection pad. Ang hammer mo is hindi stress, mas mabilis ang cycle, mas effective yung unit. Number 4, naka-fine tuning. So, pag naka-fine tuning, matipid siya sa gas at malakas ang FPS niya. And number 5, last but not the least, naka-trigger job. Ibig sabihin, malambot yung trigger niya. Synchronize siya sa hammer, sa beaver, lahat napakaganda, di ba? Yan, yan yung mga benefits na nakukuha mo sa unit na full upgraded. Pag hindi full upgraded, halimbawa hindi naka-trigger job, ano ang tendency? Mahigpit yung trigger, maganit. Kailangan matinding press ang gagawin mo sa beaver tail. Minsan sumasablay. Ano pa? Yung wear and tear sa loob is na-advance. Ibig sabihin, hindi abnormal yung pagkagasgas na nangyayari sa loob. Kino-correct natin yon during the trigger job. Okay? Then, ano yung fine-tuning? Ano yung benefits ng fine-tuning? Ang benefits ng fine-tuning, mga ka-airsoft, matipid siya sa gas. Okay? Sinasakal natin siya para tumipid sa gas, pero pinapalakas natin yung FPS niya. Okay? Balance yun, no? Hindi pwedeng malakas nga yung FPS, ang lakas naman niya sa gas. Pangit din, hindi ka mag-e-enjoy. Then, ano yung benefits ng fixed outer barrel? Number 1, mabilis ang cycle. Number 2, accurate. Okay, number 3, less ang wear and tear, less ang pagkasira ng hop-up rubber mo, ng hop-up chamber mo, ng inner barrel mo, kasi hindi na kumakalog, hindi na nagwawala yung mismong outside barrel. Okay? Then, ano ang benefits na nasabi ko na yung hop-up rubber, hammer protection pad, fine-tuning, trigger job. Nasabi ko na pala lahat, no? Kaya mga airsoft, itong unit na to, kahit napakaliit niya, napakalakas niya, napaka-aggressive niya. Ito yung unit natin kay airsoft, Lawrence Domingo. Number 1, lagyan natin ng silicone oil ang ating magazine. Okay? Press the valve, then spray lang tayo mga airsoft. Okay, after that, leave it for some time, then para pumasok yung mismong oil. Then, dito sa ilalim. Gaano ka-importante ang silicone oil? Importante po ang silicone oil para yung unit ninyo hindi po agad masira. Okay? Siya yung nagbibigay protection sa mga rubber o-ring. Siya yung nagbibigay protection dun sa surface ng unit natin para hindi masira. Ibig sabihin, ang silicone oil, nag-iiwan siya ng invisible tiny film, no? Para dun sa unit mo, para kahit nag-grind siya, hindi nagwe-wear and tear. Okay? Then, after mag-oil, lagyan natin ng gas. Okay? 12 kg, 14 kg, CO2, pwede rito, pero lalagyan natin 12 kg lang kasi ito yung available ko ngayon dito. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds, nilagyan natin. Napakasarap, napakaganda, di ba? Kasi 2 seconds lang, ibig sabihin, napakatipid. Okay? Then, maglalagay tayong bala. With the use of our speed loader, mabilis ka lang makakapaglagay ng bala. Pag wala ka nito, isa-isa mong isushoot yung bala. Hatakin po ito pababa, then put your right thumb here, then dito isushoot yung bala. Pump lang po tayo. Okay? Ngayon po, pag merong mga bungi, kalugin po natin sideways para po umalain yung bala. Mas maganda kasi pag naka-align yung bala, hindi tayo magmi-misfeeding or yung mag-BBB jam, di ba? Wala yon. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Napakaliit, napakalakas, napakatindi. Firing! Open slide kasi po, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos mga airsoft, ito, ang dami pang laman nito, ang dami pang tira nito, no? Kaya sigurado mag-e-enjoy yung ating airsoft. Kabarangay ko yan, big man. Hehe, sabi. Sabi ni Sir Kebs Agbay Rama, siguro taga ano to, taga Pulong Buhangin din Santa Maria, no?
kabarangay ko yan, big man, ha? Hindi. Kabarangay niya ni Kebs, kabarangay niya si Sir Lawrence Domingo. Akala ko kabarangay tayo. Okay. So, itong unit na to, ready na po for packing and for shipping. Napakatipid nito. Pakita ko sa inyo, ang dami pa natitirang hangin nito, no? Pero, sampulan lang natin, no? Lamig kasi ng magazine, okay? 20 kanina, nag-fire tayo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nakaka-30 na. 2 seconds lang na gas, nakaka-30 na. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Nakaka-40 na. So on and so forth. Okay? So ngayon, yung unit, kung kung di na maglalaro, make sure walang lamang bala at syempre dapat walang lamang hangin. Pasingawin natin. Okay, no? So, unit ating ka-airsoft, Lawrence Domingo, Cambinocot, Cebu City. Ito na po for packing and for shipping. Okay. Back. Okay, next unit natin. Unit ng ating ka-airsoft, Dexter Ong, Camonayan, of Surigao del Norte. Mga ka-airsoft, tulad nung kanina, itong unit na to, animal din. Napakalupit din. Naka-fine tuning, naka-trigger job, fixed outer barrel, half-up rubber, and lastly, naka-hammer protection pad. Okay? This is the John Wick Combat Master Baba Yaga Edition. Napakalupit nito, napakatindi, full block, then makikita nyo, equipped na rin siya with a stainless steel na accessories like the magwell, the beaver, the trigger, the outside barrel, 'di ba? Lahat napakaganda, and the muzzle, okay? What is good and special about this? Naka-optic sight na. Kung yung kanina maganda na, pero hindi siya naka-optic sight. Pero ito, naka-optic sight ang front and rear. Napakaganda, napakalupit, lalo na kung ipuputok ninyo sa gabi, napakasarap, masarap siyang itutok kasi kitang-kita mo dahil nga naka-optic. Yung optic, pag tinatamaan ng ilaw, so, kitang-kita. Kung hindi naman tinatamaan ng ilaw, kitang-kita mo pa rin. Kaya lang, hindi lang ganun kaliwanag, hindi tulad pag tinatamaan ng ilaw. Okay? So, napakaganda ng unit. Syempre, equipped rin siya with a high kappa magazine. Okay? Itong high kappa magazine na to, kung mapapansin ninyo, is, siya? 27 rounds. Ganda, di ba? Kaya nga sinabing high kappa, high capacity. Okay? Ngayon, press the valve. Press the valve, then spray. Okay. Then, dito rin sa ilalim. Ayan. Tulad na sinasabi ko, pwede siya sa 12 kg, pwede sa 14 kg, at pwede sa CO2. Lagyan natin ng 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. Yan. Okay. 2 seconds. Okay na yan, mga ka-airsoft, no? Then, syempre, lalagyan rin natin ng bala. Okay? Hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Then, lagyan ng bala. Okay. After that, 27 rounds maximum, pero wag na natin ganun pupunuin para hindi magsag yung spring. Okay, kunin natin yung unit, kasa natin, ilock manually, sprayan natin sa slide stopper at sprayan natin sa nozzle. Okay, after that, release, then rest, pasok, kasa, ready to fire. Okay, yan ang pinakamasarap yung pag magpa-fire na tayo. Firing! Lakas! Open slide kasi mga ka-airsoft, wala na ulit bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Napakasarap talaga. Umaatikabo, no? Yun ang masarap sa isang pistol, no? Big man, okay bang bumili ng budget meal versus the high-end level? Tanong, okay? Mga ka-airsoft, minsan lang kayo sa buhay ninyo bibili ng baril. Tatandaan nyo to minsan lang kayo sa buhay ninyo bibili ng baril. Hindi every day, hindi every week afford mo na bumili ng baril. Minsan lang. So yung minsang pagbili mo ng airsoft, bumili ka ng airsoft na maayos. Okay? Kasi tandaan nyo, yung minsang pagbili ninyo ng airsoft,
magsisisi kayo kung ang nabili ninyong airsoft is yung airsoft na walang kwenta. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo to, bumili ka ng unit na swak sa paggagamitan mo at saka yung unit na gusto mo. Huwag kang bibili ng unit na pagkakasyahin mo lang yung pera mo, pupunta ka ron sa China, doon sa walang kwenta. Kasi ang tendency pag ganun ang ginawa mo, hindi ka mag-e-enjoy. Tatandaan nyo to mga airsoft, no? Yung isang airsoft, bakit naging mura yan? Kasi cheap ang mga quality ng materials na ginamit sa kanya. Okay? Ngayon, kung isa kayo sa mabibiktima ng cheap airsoft, ang saklap naman, di ba? Masaklap, tendency, hindi ka mag-e-enjoy. Di ba? Kaya, lagi, sa tatandaan nyo to, bumili kayo ng maayos. I-reward ninyo yung sarili ninyo, regaluhan ninyo yung sarili ninyo ng unit na maayos. Huwag yung unit na sablay. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Dexter Ong, Kamunayan of Surigao del Norte. Ito na po, the John Wick Pit Viper. Napakaganda. Pasingawin natin kung hindi na gagamitin. Daming laman. Alam nyo ba yung laman na yun? Mga 50 rounds pa yun, no? Okay, for packing and for shipping. Ano yan, ha? Gas, isa lang. Okay. Hindi, ipapak yan. Kaya lang walang bag yan. Mga airsoft, medyo humihingi po ako ng paumanhin, no? Kasi yung bag namin, actually lahat naman ng unit na lalabas sa Big Man is mayroong free bag, no? Kaya lang po, due to gun ban, nag-iingat din po yung supplier kasi namin, nahihirapan na i-travel yung mga gun bag, no? So, mga airsoft, humingi po ako ng pasensya sa inyo, pero magkakaroon din po kayo ng gun bag. As soon as dumating po yung supply ng gun bag, magkakaroon po kayo, mabibigyan po kayo ng gun bag. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kami mawawala, ibibigay namin yung gun bag ninyo. Okay, and for the main event, okay, no? This is the John Wick. Full charge na ba itong mic na to? Hindi pa, Okay, this is the John Wick. Ay, sorry, tapos na pala yung John Wick. This is the M4A1 CQB. What is good and special about the CQB version of the M4? Okay? Yung CQB version of the M4 is napakasarap. Magkaiba yung pagkakamouflage nila. Oo nga, no? Magkaiba, no? Magkaiba. Is napakasarap. Bakit napakasarap niya, mga airsoft? Kasi, pag CQB ang gamit mo, pwedeng-pwede mo siya na dalhin sa mga tight space, sa mga masisikip na lugar, sa mga lugar na how do you call this? Sa mga iba talaga yung kamo niya. No? Yan, masarap siyang dalhin sa mga tight space kasi maliit lang siya. Hindi siya ganun kahaba, hindi siya ganun kahirap i-maneuver, no? Yun ang masarap diyan sa mga unit na ganyan. Ngayon, itong unit na to, okay, kung gusto mo siyang i-upgrade, let's say, lagyan mo ng handle grip, pwedeng-pwede. Lagyan mo ng flashlight, pwedeng-pwede. Lagyan mo ng laser, pwedeng-pwede. Quad rail, ibig sabihin, 4 yung rail na nakapalibot sa kanya. We all know na ang nilalagay sa rail is mga accessories. Okay? Pwede mo rin siyang lagyan ng, syempre, ng holographic scope. Depende kung anong trip mong scope, di ba? Merong holographic, may red dot, pero ang pinaka-modern is the holographic. Napakaganda niyan lagyan. Pwede mo siyang bihisan, ibig sabihin. Unlike dun sa mga ibang unit like mga M-Lock, you still need to put in a adapter para malagyan mo siya, no? Pero ito, ready na. The only problem with this is medyo downside niya, no? Medyo masakit sa kamay on the long run kasi medyo matatalim tong rail. Medyo masakit sa kamay, no? Pero tolerable naman, kaya lang syempre pag tumagal, magkakapaltos yung kamay mo kasi
Matalim talaga siya. Okay? This is a full metal unit. Sabi ko nga, camouflage siya, not the ordinary pistol na makikita mo sa araw-araw. Okay? So, napakaganda niya, customized paint, napakalupit, mula ulo hanggang paa. Okay? Ngayon, this unit is a battery-operated unit. So, pag sinabing battery-operated unit, rechargeable. Para siyang cellphone. Naubos yung battery, i-charge mo lang. Diba? Hindi siya tulad ng mga gas blowback, rifle, or pistol, na pag naubos yung gas, dapat lagi may reserba ka. Pag wala kang reserba, patay na. Di ba? Hindi mo na siya magagamit kasi wala kang reserba Kaya yan ang downside niya. Ngayon, this is a battery operated. Ang ibibigay natin battery, syempre, upgraded version, the Li-Poly version. Li-Poly, upgraded battery, upgraded charger, tactical bag, 0.20 grams na bala, 0.25 grams na bala. Yun ang freebies nitong unit na to. Okay? So, battery lifespan 2 years. After 2 years, mabilis na siyang maglolobat. Okay? Yung battery, charge mo ng 2 hours para ma-full charge. After 2 hours, pwede mo nang gamitin. 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Napakaganda. Napakadami mong malalaro. Okay? So, ngayon, para mailagay natin yung battery dito sa bat tube. Okay? Fully adjustable. Depende. Pwede mong habaan para mas mahaba. Pwede mong iksian. Okay? Bat tube, press lang para humaba. Ngayon, kung ilalagay na natin yung battery, hindi na natin siya kailangan i-press. Kailangan natin hatakin siya. Okay? Then, ayun. Dito nilalagay yung battery sa bat tube. Okay? Pasok natin to. Then, i-plug natin to. After that, secure mo lahat ng wire. Make sure na walang maiipit para hindi siya magkakaroon ng grounded, no? Yun ang kailangan na isang aware tayo yung pagbabalik ng battery. Ayan. Sige. Okay. Okay. Single fire. Rapid fire. Ayun, napakasarap. Okay. Ngayon, lagyan natin ng bala. Siyempre, dali. Pingi akong bala. Yung bala na nasa bote. Kokrono po. Okay, lagyan natin ng bala. Buksan dito sa ibabaw. Lagyan ng bala. Buhusan, 300 rounds. Pasok dyan. Okay. After nating malagyan ng 300 rounds na puno na, sara natin to. Okay. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng 0.20 para makapag-chrono tayo. Okay. Merong gear sa ilalim, kinakamot, para yung ibinuhos nating bala, maitulak niya papanik. Hanggang sa makikita nyo, mapupuno to. Ayan. Okay, no? Ayan. Napakasarap nitong unit na to, naka-upgrade na to. Normally, ang unit, 380 to 400 to 410, 420. Tignan natin kung ilan ang FPS niya, okay? Upgraded na po kasi yan, naka-stage 1 upgrade para yung ka-airsoft natin is mag-enjoy, di ba? Sa paglalaro, okay? Roll na natin. On. Okay na, naka-on na. Okay. Okay mga airsoft, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Ready to fire? Firing. 501. 501, napakasarap, napakalakas, napakaganda, napakatindi. Okay? Firing. Ito sa isa. Kita. Okay, firing. 507. 507, napakalakas na. 500 FPS, kagad. Firing. 505. 505, firing. Wala. 501. 501. So, 500 FPS, ang FPS niya, siguradong mag-e-enjoy yung ating ka-airsoft dito, di ba? Napakasarap gamitin. Siyempre, 500 FPS. Ngayon, firing po tayo mga airsoft. Okay, firing! Single fire!
Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay, napakalupit, napakatindi nitong unit na to, no? Okay, every time na matatapos maglaro, anong gagawin? Always release the magazine. Then, always clear the chamber. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then save. Okay, yan yung proper na paggamit ng ating airsoft. Ngayon, pag magcha-charge ka, payong ka-airsoft lang, payong kaibigan, make sure na yung unit is sumabit. Yan. Pag magcha-charge ka, make sure na yung airsoft is, yung unit mo is wala sa loob yung battery. Make sure na ilabas mo, okay? Ngayon, pag magcha-charge ka, siguraduhin mo na cool yung temperature nung outside. Yung battery mo, hindi pwede ma-drain, masisira siya. Yung battery mo, hindi rin pwede ma-overcharge, masisira siya. Okay? Maintenance dito, sa rifle is, siguraduhin lang natin na laging naka-rest para hindi siya manghihina. Siguraduhin lang natin na hindi tayo gumagamit ng used BBs. Okay? Kasi, pag gumagamit ka ng gamit na BBs, possible masira yung unit mo. Kasi, pag yung bibis na gamit na, bengkong na po yan. Pag bengkong na yung bibis mo, kaya nang makasira ng hapa proper niyan. Kaya siguraduhin po natin na tama yung ating paggamit dito sa airsoft natin. Okay? Woo! Okay, natapos na naman natin ang isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Wala naman na akong gusto pang sabihin kayo. Kung meron kayong gustong itanong, tanong nyo lang sa amin, tawag lang po kayo, at masaya po kaming i-entertain kayo. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po!